Aswang, isa sa mga pinakasikat na urban legend stories sa ating bansa. Napapaisip tayo kung totoo nga ba ito o katang-isip lang ng mga manunulat. At bilang mga kabataang lumaki sa syudad, para sa atin ipanakot lamang ito ng mga matatanda sa probinsya sa kanilang mga anak o apo na ayaw magsitulog ng maaga o sa tanghali. Ngunit may pagkakataon na minsan pinaparanas din talaga sa atin ng panahon ang mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan. At isa ako sa mga sinubok ng panahon na talaga namang hindi ko malilimutan. Dahil ni sa panaginip ay hindi ko akalaing magkakaroon ng aswang sa syudad. Magandang araw, Boss Payaso. Isa ako sa tagahanga mo at tawagin mo na lang po ako sa pangalang Kaykay. Natagpuan ko po ang channel mo sa isang kaibigan ko. Habang nakasakay kami sa tren, ay madalas kong mapapansin na palagi siyang nakikinig sa inyong channel. Nawiwirduhan nga po ako minsan sa kanya dahil mga katatakutan ang kanyang pinapakinggan. Hanggang sa naengganyo na rin akong makinig at hito't sumulat pa nga. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan noong nasa Pandakan pa lamang ako. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil medyo may katagalan na rin ito. Dekada na rin kasi ang lumipas. Hindi ko na nga matandaan ang petsa at taon. Basta ang naalala ko lang ay 17 pa ako ng mga panahong yon. At sa kasalukuyan ako'y 77 na, pero malakas pa rin. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero sisikapin ko na maalala lahat ang aking karanasan. Busang Payaso, ako po ay dinumog ng isang aswang. At dahil lang po ito sa isang lalaki. Hindi ko alam kung baliw ba ang babaeng yon o aswang talaga. Basta't ang alam ko, nakakatakot siya. Dayo lamang ako sa Pandakan noon, Boss Payaso. Ako po ay galing sa banyagang bansa. Doon po ako pinanganak dahil po ako ay isang pilam kung tawagin. Nang panahong yun ay hindi pa ganoon kaunlad ang Pandakan. Sa katunayan po, ang lugar na pinuntahan namin ay medyo makahoy-kahoy pa at hindi pa kagandahan ang kalsada. Dati kasi, Boss Payaso, kapag may mga taga-ibang bansang mapadpad dito sa Pinas, ay talagang akala mo mga Diyos ang ibinaba sa langit kung titingnan natin. Talagang mamamangha tayo, lalo pa kapag nagsasalita ng Ingles. Alam ko yan, Boss Payaso, dahil nung tumagal ako sa Pinas, dinanas ko ring maging ignorante sa mga dayuhan. Namangha rin ako kahit pakakulay ko sila. May nakilala po ako na binata at papangalanan ko na lang na Jake. Kung ilalarawan ko si Jake, Boss Payaso, masasabi mo talagang larawan siya ng isang napakapuging Pilipino. Kayumanggi, matangkad at maganda ang mukha. Mabait si Jake, Boss Payaso, dahil siya ang palaging kumakausap sa akin. Madalas din niya akong sunduin sa bahay para mamasyal. Hindi naman ako nahihirapang makipag-usap sa kanya noon dahil magaling si Jake sa salitang banyaga. Minsan nga nababalitaan kong kinaiingitan si Jake ng mga kalalakihan sa bayang yon ng Pandakan dahil hindi naman lahat kinakausap ko. Ngunit, Boss Payaso, lingid sa aking kaalaman na may isa rin palang nagagalit sa akin na may lihim siyang pagtingin kay Jake. At matagal na panahon na niyang tinatangi si Jake, ngunit ilap sa kanya ang binata. Wala akong kaalam-alam na matindi ang galit niya sa akin. Kulang na lang sasaksakin niya ako sa isipan niya at kahit maging sa kanyang panaginip. Isang araw, Boss Payaso, sa maaliwalas na panahon, naisipan naming mamasyal ni Jake.
Kung aking matatandaan, may mga malawak na lupain pa sa lugar na yon. May maliit na pasyalan na marahil sa makabagong panahon ay wala na iyon ngayon. Masaya kaming namamasyal at nag-uusap ni Jake. Bakasyon kasi noon, kaya walang pasok ang mga kabataan. At habang masaya kaming nag-uusap, may nakasalubong kaming grupo ng kababaihan. Mga nasa 10 sila. Magaganda ang kanilang mga ayos na naayon sa panahong yon. Ang damitan ko kasi ay iba sa kanila. Iba kasi ang paraan ng mga damitan noon sa pinanggagalingan kong bansa. Bestida ang madalas kong isuot, o di naman kaya'y blusang may mahabang manggas at saya na nakatakin. Mahaba ang aking buhok na kulot at kulay ginto. Blondie kasi ako noon, boss payaso. At ang aking mata ay kulay asol. Kaya naman talaga kahit sino ay mamamangha sa akin, dahil kakaiba ako sa kanilang lahat. At yun ay sa kapanahunan ko. Binati ng mga kababaihan si Jake, boss payaso, habang ako naman ay kanilang inismiran. At nang makalagpas sila sa akin, ay may binulong sa akin ang isa sa mga dalaga. Napapangalanan ko na lamang na Pearly. Anya sa bulong niya ay may araw din daw ako sa kanya. Noon na hindi ko maunawaan ang salitang yun, boss payaso. Hindi ko naman pinansin yun at binaliwala ko na lang ang bulong niya, at hindi ko rin naman maintindihan noon ang sinabi niya. Maganda si Pearly, boss payaso. Mahaba ang maitim niyang buhok na hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. Ganoon kahaba po. Morena siya at may katangusan naman po ang kanyang ilong. At hindi niya alam na hinahangaan ko po ang taglay niyang ganda. Kinagabihan po, boss payaso. Pagkatapos akong hihatid ni Jake, ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko na halos ikamatay ko. Halos mawalan ako ng ulirat, boss payaso, dahil pinagpapawisan ako ng napakalamig. Hindi ko maintindihan noon ang aking pakiramdam. Nilalamig ako at sobrang nanginginig na kahit ilang kumot ay hindi nito kayang pawiin ang lamig ko sa katawan. Nung gabing ding iyon ay nagpatawag ang lolo ko ng isang albularyo. Nagtataka pa ako noon kung bakit albularyo at bakit hindi doktor. Ani ng lolo ko, hindi umano doktor ang makakapagpagamot sa akin, dahil maaaring naengkanto umano ako o nanuno sa punso. Ngayon ko lamang po nalaman na naniniwala ang mga tao dito sa Pinas sa mga mythical story. Kami man sa ibang bansa noon ay may mga mitolohiya, katulad na lamang ng Greek mythology. Pero para sa akin ay isa lamang itong alamat. Ang pinaniniwalaan ng ata namin sa ibang bansa ay ang mga demonyong sumasanib sa katawan ng mga tao. Dahil doon nangyayari talaga, lalo na sa mga kabataang may mahinang pananampalataya. Nang dumating po ang albularyo, ay napapailing po ito. Sinimulan na akong gamutin ng albularyo. May ginagawa siyang orasyon sa akin at pinapausukan niya ako ng insenso kung tawagin, na nilalagyan niya ng langis, dahilan para mas lalo pang umusok. Habang ginagawa niya, lumalakas ang hangin sa labas na tila ba may nakikipagbuno sa kanya. Ngunit kalmado lamang ang matanda at nagsalita lang ng mga salitang noon ay hindi ko talaga nauunawaan. Nang matapos ay kinausap niya ang aking ina. Aniya ay inaaswang umano ako. May isa umanong dalaga na matindi ang inggit at galit sa akin, dahil sa tingin ng dalagang yon ay may inagaw ako sa kanya na kanyang pag-aari. Nung panahong yun ay hindi ko pa nauunawaan ang sinasabi ng matanda. Ang nasa isip ko ay wala naman akong inagawan na dalaga na isang bagay na pag-aari nito. Dahil kung mga gamit lamang, boss payaso, ang pag-uusapan, ay marahil ay nasa akin na ang lahat.
Para kasi sa akin noon, kapag sinabing inagaw ang pag-aari, ay bagay ang sumasagi sa isip ko. Hindi ko alam, umaunawaan ay ibang bagay pala yun. Naging maayos ang aking kalagayan kinabukasan, Boss Payaso. At nang mabalitaan ni Jake ang nangyari sa akin, ay hindi siya nag-atubiling ako ay dalawin. Dinala niya ako ng mga prutas at gulay na ikinatuwa naman ng aking mga magulang. Marami kasing pananim sila Jake sa kanilang hardin. At dahil doon may isang tao na namang nanggagalaiti, Boss Payaso. Hindi naman niya dapat ako sisihin dahil si Jake ang panaylapit sa akin. Minsan ko na ngang pinagtatabuyan si Jake para makaiwas na rin sa gulo. Ngunit mapilit si Jake at sinabi niya sa akin na hindi ko siya kailangan ipagtulakan para lang sa isang babaeng simula't simula ay hindi naman niya binibigyan ng pansin. Kaya naman nagpatuloy ang aming pagkakaibigan. Sinubukan niya akong ligawan, ngunit sa mga panahong yun wala pa talaga ako sa ganong pag-iisip. Tila ba hindi pa tumibok sa lalaki kahit kailan ang puso ko, o baka naman di ko pa talaga iniisip yon. Isang araw na malengke kami ng aking mama. Naalala ko pa noon, nakaarawan yon ng aking papa. Habang abala kami ni mama sa pamimili, ay may namataan akong babaeng nakatingin sa akin. Hindi ko siya naaaninaw, Boss Payaso. Dahil sa mga oras na yon, hindi ko suot ang aking salamin. Nakatayo siya sa isang tindahan, masamang nakatitig sa akin. Pilit ko siyang inaaninag, ngunit tila palabo naman ang palabo ang kanyang imahe. Naramdaman kong may umiinit sa gilid ko. Saka ko lang naalala na may binigay pala sa akin ang albularyo na habak kong tawagin. Pananggalang daw umano ito sa mga masasamang elemento. Ang palatandaan umano kapag may mga hindi natin kauri sa paligid ay kapag uminit ang habak. Nang tingnan ko ang habak ko, Boss Payaso, ay hindi lang ito umiinit, kundi umuusok din ang langis na kasama nito. Parang ang puputok na sa sobrang kulo. Nagulat na lamang ako nang may magsalita na mukhang malakas ang elemento na nakasunod sa akin at sobra kong kumulo ang aking habak na langis. Binilinan pa niya akong mag-ingat umano ako parate at manalangin. Muli akong napatingin sa babaeng nakikita ko. Nang umalis siya ay nahinto rin ang pagkulo ng habak ko. Napahawak ako sa dibdib ko na parang tinatambol sa lakas ng kabog. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nang makabalik si mama mula sa kabilang tindahan, ay tinanong niya ako kung ayos lang ba ako. Ani ko sa kanya ay ayos lang ako dahil baka maudlot ang kanyang pamimili. Nang makauwi kami, ay kinuwento ko sa aking lola ang nangyari. Kinabahan naman siya at sinabi sa akin na ako ay mag-ingat dahil baka kung anong gawin sa akin ng babaeng yon. Tinanong ko siya kung may aswang dito sa Pandakan. Ngunit ang wika ni lola ay may nabalitaan sila noon na may aswang sa lugar dahil nangamatay ang lahat ng hayop nila. Ngunit kalaunan ay nawala naman. At inisip na lamang nila na baka dahil sa sakit, kaya namamatay ang kanilang mga hayop. Natawa na rin ako dahil para sa akin, wala naman talagang aswang. At isa lamang itong alamat ng Pilipinas. Naging matagumpay naman ang kaarawan ni Papa at wala itong aberya. Masaya naman naming ipinagdiriwang ito. Ngunit isang araw ay malungkot kami dahil nalalapit na ang pagbabalik ni Papa sa Amerika. Tapos na kasi ang kanyang bakasyon at kailangan na niyang mauna at susunod na lamang kami ni Mama. At kailangan na rin niyang makauwi dahil may malaking event ang kuya ko na naiwan sa lula ko sa Amerika. Minalas kasing hindi siya pinayagang mag-file ng leave dahil malapit na rin ang Pasko. Ito ang unang Pasko na hindi kami magkakasama na pamilya.
Pero sabi ni Papa, marami naman na kaming Pasko na pinagsaluhan. Samantalang ang aking mga lolo't lola dito sa Pinas ay ngayon pa lamang ang una. Busang payaso sumapit ang Pasko at tumawag lang ang papa ko at kuya ko sa amin. Ngunit magtatapos ang taon na may baon akong masamang alaala pagbalik ko ng Amerika. At sa nangyari sa akin, busang payaso, akala ko hindi na ako makakabalik pa noon sa Amerika. Dahil akala ko dito na magtatapos sa Pandakan ang buhay ko. Ipinagdiriwang namin ang bagong taon. Sabi ko kailangan naming magsaya kasi babalik na kami sa Amerika. Baka kako matagalan na naman kami bago bumalik dito sa Pinas. Inaya akong magsimba ni Jake at anya ay may sayawan din na magaganap pagkatapos ng 12:00. Kaya inanyayahan niya ako. Pumayag naman sina mama at lola para raw pagbalik ko ng Amerika ay maranasan ko naman ang kasiyahan sa Pilipinas. Hindi kasi ganito sa ibang bansa noon. Napakasaya, Boss Payaso, ng aking bagong taon pagsapit nito. Pagkatapos naming magsimba at sinalubong namin ang 12:00 ay nagkaayaan na kami magtungo sa sayawan. Maliban kay Jake, Boss Payaso, ay kasama ko naman ang aking mga pinsan at ibang kakilala. Masaya naming binabaybay ang kahabaan ng Pandakan na ngayon ay istasyon na ng tren at marami ng establishmento. Pagpasok namin sa sayawan ay sobrang namangha ako. Lalo na't dito ko sa Pinas, naranasan ang una kong pasok sa sayawan. Hindi po ito literal na sayawan na katulad sa disco kung tawagin sa panahong ito. Ito ay uri ng sayawan na uupo ang mga dalaga at may lalapit na mga binata para isayaw ang gusto nilang isayaw. Ayaw ko man ay pinilit ako ni Jake na umupo para maranasan ko umano ang ganitong uri ng sayawan. At hindi sa pagmamayabang, Boss Payaso, ay hindi ko nasubukang maging bulaklak sa pader. Ito ang kanilang tawag noon sa mga babaeng hindi man lang isinasayaw. Sa kabila ng kasiyahan ko, Boss Payaso, ay may isang tao palang nagagalit sa aking presensya. Nararamdaman kong tila may nakatingin sa akin, ngunit hindi ko ito malaman kung saan banda o kung sino. Sa kalagitnaan ng sayawan ay nagpaalam muna akong magpahinga dahil tila bang sakit ng tiyan ko. Pinagpapawisan na rin ako ng napakalamig at hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman. Umupo ako sa isang gilid, Boss Payaso. Nilapitan naman ako ni Jake at ng mga pinsan ko. Ngunit sinabi ko sa kanila na huwag nila akong isipin at magsaya na lang muna sila. At ako'y uupo lang saglit. Nag-aalangan man ay walang magawa sila Jake kundi ang bumalik sa sayawan. Nakikita ko namang tinatanaw-tanaw ako ni Jake at kinakawayan ko lang siya na tila ba sinasabi kong ayos lang ako. Maya-maya nakita kong lumapit si Pearly sa akin at tinanong ako kung ayos lang ba ako dahil tila namumutla raw ako. Sinabi ko sa kanya na masakit talaga ang aking tiyan. Hindi ko alam, Boss Payaso, kung guni-guni ko lang nang makita ko siyang nakangiti. Binaliwala ko na lamang iyon dahil sa sakit ng tiyan ko. Nahihilo na rin ako kaya hindi ko naalintana pa ang mga nakita ko at sinabayan pa ng tila panlalamig. Sinabi niya sa akin na baka kailangan ko nang umuwi para makapagpahinga. Kung ayaw ko naman umano na maabala sila Jake, maaari naman niya akong umanong samahan. Total hindi naman siya sumasayaw dahil siya ang punong abala ng sayawan. Nag-aalangan ako, Boss Payaso, dahil una, hindi naman kami magkaibigan. At alam kong hindi niya ako gusto. Alam ko dahil ramdam ko ang pagkadisgusto sa akin ni Pearly. Lalo pat alam kong may pagtatangi siya kay Jake. Napatingin pa ako sa gawin nila Jake. Lahat sila'y abala sa pagsasayaw. At dahil hindi ko na gusto ang aking nararamdaman,
ay nagpasya na akong sumama kay Pearly para ihatid ako. Bagay na hindi ko pala dapat ginawa at pinagsisihan ko ng gusto. Abala ang lahat nang makalabas kami sa sayawan. Tahimik lang si Pearly habang nauuna sa akin. Ako naman, Boss Payaso, ay dubli ng nararamdaman. Pananakit ng tiyan at sobrang takot. Maliwanag pa ang buwan, kaya tanaw na tanaw ko ang paglalakad ni Pearly. Walang lingon at salita akong naririnig at nakikita sa kanya. At yun din ang dahilan kung bakit sinimulan kong manalangin. Tinanong ko pa siya, Boss Payaso, para pawiin ang takot ko. Ngunit wala akong tugon o sagot na nakuha mula sa kanya. Mas lalong tumibay ang aking takot sa inasal ni Pearly. Napansin kong medyo malayo-layo na rin ang aming nararating at hindi na pamilyar sa akin ang lugar. Tinanong ko siyang muli nang mapahinto siya bigla. Nagulat ako, Boss Payaso, kaya tinanong ko si Pearly kung ayos lang ba siya. Ngunit nanatili siyang nakayuko at walang imik. Sa mga oras na yun, Boss Payaso, ay hindi na talaga maganda ang aking pakiramdam. Dahil sa mga oras na yon, nangingilabot na ako sa ikinikilos ni Pearly. Paalis na sana ako nang bigla siyang humarap at halos magulantang ako dahil napakapangit ni Pearly. Itsurang hindi mo talaga gugustuhin dahil mukhang hindi ka sasantuhin. Mabilis gumana ang aking utak, Boss Payaso, at kumaripas ako ng takbo. Ngunit hindi ko inaasahan na mas mabilis tumakbo sa akin si Pearly. Dahil sa isang iglap lang ay nasa gilid ko na siya. Lalo akong sinakluban ng takot, Boss Payaso, nang makita ko ang mga paa ni Pearly na hindi man lang sumayad sa lupa. Pakiramdam ko din malakas ang pagaspas ng kung anumang bagay sa hangin. Boss Payaso, sa mga oras na yon ay binibilang ko na ang magiging buhay ko. Dahil sa lakas ni Pearly at kanyang anyo, pakiramdam ko po hindi na ako sisikatan ng araw. Natatanaw ko pa, Boss Payaso, ang sayawan. Ngunit pakiramdam ko ay palayo ito ng palayo, na pakiramdam ko ay hindi humahakbang ang mga paa ko. Bigla akong tinalunan ni Pearly, Boss Payaso, at nagpambuno kami. Napakalakas po niya kumpara sa akin, at ang kanyang tunog ay tila pusa na nakikipag-away sa kapwa niya pusa. Sobrang takot na takot ako noon, Boss Payaso, dahil kung ikukumpara ako sa kanya ay wala talaga akong magiging laban. Halos nagpagulong-gulong kami, Boss Payaso, at puro kalmot ang natamo ko buhat sa kanya. Nagsisigaw na rin po ako para ilabas ang mga natitira kong lakas na akala ko sa mga oras na yon ay mauubos na. Ngunit, Boss Payaso, tunay ngang napakadakila ng Diyos. Wala nga makakapantay sa kanyang kapangyarihan kahit gaano pa kalakas ang isang nilalang. Sandata ko lang noon ay panalangin, Boss Payaso, at mahigpit na pananampalataya at tiwala sa Diyos. Habang nakikipagsagupaan po ako, ay biglang sumagi sa isip ko ang binigay ng matanda na krus na may langis na hinaluan umano ng holy water. Dali-dali ko itong hinugot mula sa loob ng aking damit at itinapat sa kanyang noo, dahilan para magsisigaw siya. Nabitawan niya ako at nagsisigaw siya. Napatingin pa ako sa krus na suot ko, saka muling binalik ang tingin ko sa kanya. Sapo-sapo niya ang kanyang tila na pasong mukha at dahan-dahan siyang napatingin sa akin, at akto na naman akong susugurin nang may narinig kaming sigaw at paparating ng mga tao. Nakahinga ako ng malalim, Boss Payaso, habang si Pearly naman ay tumakbo papalayo. Nang makalapit sa akin ang aking mga pinsan at si Jake, ay nawalan ako ng malay. Nagising ako, Boss Payaso, na mukha ng aking inang nag-aalala ang una kong nasilayan. Niyakap niya ako habang siya'y umiiyak. Umuwi kami sa ibang bansa, Boss Payaso, na hindi ko sinabi ang tungkol kay Pearly.
Matagal ko ring nakalimutan ang karanasan kong yon na nauuwi sa madalas kong pagkabangungot sa gabi. Ngunit sa tulong ng Panginoon ay nalampasan ko naman, Boss Payaso, hanggang sa nagkaroon na ako ng pamilya. Sa ngayon, Boss Payaso, ay nagsilbi na lamang itong alamat sa akin at hinarap ko ang takot sa pamamagitan ng palaging pagdarasal at pagsiserbisyo sa Panginoon. Isa na po akong diakonisa sa isang Christian church. At ang masasabi ko lang, totoo nga ang pagkadalisay ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil iingatan ka nito buong buhay mo. Maraming salamat po, Boss Payaso, sa pagsasalaysay ng aking storya. Sana'y magkaroon pa kayo ng maraming tagapakinig. Maraming salamat din po sa panahon at oras. Mabuhay po kayo at ang inyong channel. Lubos na nagmamahal, Kaykay.